Nagsimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita sa isang lalaking nagngangalang Ray. Siya ay isang dating pulis na gumugol ng ilang buwan sa bilangguan dahil sa pagkakasangkot sa ilang hindi tapat na gawain. Paglabas niya, nagtatrabaho na ngayon si Ray bilang security guard sa isang nightclub. Isang gabi, isang babaeng nagngangalang Jenny, na nagtatrabaho sa club, ang nagsabi kay Ray na si Walter, ang karaniwang doorman, ay hindi pumasok sa oras ng kanyang trabaho. Nag-aalala, pumunta si Ray sa front entrance para tingnan ang mga bagay-bagay. Doon, nakita niya si Pete, ang anak ng may-ari ng club, na pansamantalang naka-duty doon dahil wala si Walter. Sa sandaling iyon, sinabihan ni Ray si Pete na bumalik sa loob at siya na mismo ang magbabantay sa pinto. Habang nagbabantay, napansin ni Ray ang isang lalaki sa labas na mukhang masama ang pakiramdam, na parang nasobrahan sa pag-inom. Si Ray, bilang responsable at mapagmalasakit na tao, ay lumapit sa lalaki upang tumulong, ngunit biglang naging mapanganib ang sitwasyon. Bumunot ng baril ang lalaki at nagpakilalang magnanakaw. Bago makapag-react si Ray, dinaig siya ng magnanakaw at ng kanyang mga barkada, ginamit siya bilang isang hostage para makapasok sila sa club. Tila, ang kanilang plano ay kunin ang pera ng club at gumawa ng mabilis na pagtakas. Habang sinusubukan ng mga magnanakaw na umalis kasama si Ray bilang kanilang bihag, napagtanto ni Pete kung ano ang nangyayari at sinubukang makialam. Sa kasamaang palad, ang mga bagay ay napakadelikado, at si Pete ay nagkaroon ng malubhang sugat dahil sa kaguluhan. Sa kabila ng pagsisikap ni Ray, hindi nakaligtas si Pete sa kanyang pinsala. Sa init ng sandali, mabilis na kumilos si Ray at inutusan ang kanyang kaibigan na i-lock ang club para ikulong ang mga magnanakaw sa loob at pigilan silang tumakas. Di nagtagal pagkatapos ng pagtatangkang pagnanakaw, si Ray ay nahaharap sa malupit na galit mula kay Tony, ang pinagkakatiwalaang kanang kamay ng may-ari ng club. Galit na galit si Tony kay Ray dahil nilock niya ang mga pinto sa halip na subukang pigilan ang mga magnanakaw. Ipinagtanggol ni Ray ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na sinusunod lamang niya ang mga protokol ng kaligtasan ng club, ngunit hindi kumbinsido si Tony. Makalipas ang ilang oras, dumating ang mga pulis para imbestigahan ang insidente. Ang isa sa mga pulis, si Detective Landry, ay naghinala pa na si Ray ay maaaring sangkot sa pagpaplano ng pagnanakaw, dahil sa kanyang kriminal na nakaraan. Ang tensyon ay tumaas nang makita ni Ray ang kanyang sarili sa ilalim ng pagsisiyasat. Samantala, si Jenny, na dating kasintahan ni Ray, ay lumapit sa kanya upang makita kung ayos lang siya. Si Ray, gayunpaman, ay wala sa mood para makipag-usap. Nabatid na nagwakas ang kanilang relasyon nang iwan siya ni Jenny noong siya ay nakulong, at sariwa pa rin ang mga sugat ng pagtataksil na iyon. Kinaumagahan, biglang nagising si Ray sa isang tawag mula kay Tony. Sa sandaling iyon, ipinaalam sa kanya ni Tony na si Marcela, ang makapangyarihang may-ari ng club, ay gustong makita siya kaagad. Nang walang ibang pagpipilian, nagmamadali si Ray na pumunta sa pulong, alam niyang hindi ito kahilingan na maaari niyang balewalain. Pagdating ni Ray, nakita niya si Marcela, na hindi basta-bastang may-ari ng club, siya rin ang ama ni Pete, ang binata na binawian ng buhay sa panahon ng pagnanakaw. Ibinunyag na si Marcela ay may malalim na kaugnayan sa lokal na mafia, at ang kanyang impluwensya ay umaabot sa ibang lungsod. Kasabay nito, naruroon din ang isang lalaki na nagngangalang Charlie. Siya ay isang lalaking ipinadala ng kapatid ni Marcela na konektado sa mafia upang tumulong sa pagharap sa sitwasyon. Maya-maya, tinanong ni Marcela si Ray tungkol sa mga pangyayari noong nakaraang gabi, partikular na nagtanong kung siya ang naglock ng mga pinto sa panahon ng pagnanakaw. Inamin ni Ray na siya ang naglock sa mga pinto, ngunit bago makapag-react si Marcela, nakakagulat na ipinagtanggol ni Charlie si Ray, na nagsasabi na siya ay kumilos ng tama sa pamamagitan ng pagsunod sa mga pamamaraan sa kaligtasan ng club. Si Tony, gayunpaman, ay nagudyok ng gulo sa pamamagitan ng pagmumungkahi na si Ray ay maaaring kasangkot sa isang balak na pagnanakaw. Dahil sa mataas na tensyon, sa wakas ay binigyan ni Marcela ng direktang utos si Ray, responsibilidad na niya ngayon na hanapin ang mga magnanakaw at dalhin sila sa hustisya. Kinabukasan, nag-relax si Ray sa isang kafe, nag-enjoy sa tahimik na sandali habang umiinom, ngunit dumating si Charlie. Sinabi ni Charlie na may tiwala pa rin si Marcela kay Ray sa kabila ng lahat ng nangyari. Gayunpaman, binalaan din niya si Ray na mag-ingat kay Tony, na maaaring naghahanap ng paraan upang magdulot ng gulo para sa kanya.
Sa huli, nilinaw ni Charlie na ang pangunahing focus ngayon ni Ray ay ang paghahanap sa mga magnanakaw at pagdadala sa kanila sa hustisya. Upang simulan ang kanyang paghahanap, nagpasya si Ray na subaybayan si Walter, ang doorman na misteryosong nawala sa panahon ng kaguluhan sa club. Maya-maya, pumunta si Ray sa hotel na tinutuluyan ni Walter, ngunit pagdating niya doon, natuklasan niyang wala na si Walter. Walang nakakita sa kanya, at para siyang nawala sa hangin. Akmang aalis na si Ray ay may lumapit sa kanya na isang matandang lalaki na mahaba at magulo ang buhok. Nagpahiwatig ang lalaki na alam niya kung nasaan si Walter ngunit humingi ng pera kapalit ng impormasyon. Nang walang ibang pagpipilian, nagbigay si Ray ng pera, at ibinunyag ng lalaki na si Walter ay tumutuloy sa Lazy Motel sa room 25. Nang malaman ito, pumunta si Ray sa Lazy Motel sakay ng kanyang luma at sira-sirang kotse. Ngunit nang dumating siya sa room 25, sinalubong siya ng isang malungkot na pagtuklas, patay na si Walter. Dahil sa gulat at napagtanto ni Ray ang panganib na kinaroroonan niya, mabilis na umalis si Ray sa motel, ayaw niyang mahuli siya sa pinangyarihan ng krimen ng mga pulis. Naramdaman ang pag-igting ng pressure, nakipag-ugnayan si Ray sa kanyang matandang kaibigan na si Jimmy, isang dating kasamahan noong mga araw niya bilang isang pulis. Kailangan ni Ray ang tulong ni Jimmy para imbestigahan ang pagnanakaw sa club. Upang hikayatin si Jimmy, nagpahiwatig si Ray na maaaring ibunyag niya ang ilan sa kanyang mga nakaraang maling gawain mula sa panahon ng kanilang pagtatrabaho, isang paraan para pilitin si Jimmy na makipagtulungan sa kanya. Hindi natuwa si Jimmy sa naging diskarte ni Ray, ngunit atubili siyang nagbahagi ng ilang mahalagang impormasyon. Sinabi niya kay Ray na alam na ng mga pulis kung sino ang bumaril kay Pete sa panahon ng pagnanakaw. Gayunpaman, hindi nila nakuha ang baril na naging dahilan ng pagkamatay ni Pete, kaya hindi nila pwedeng hulihin ang bumaril, na nasa labas pa rin. Pinilit ni Ray si Jimmy para sa higit pang mga detalye tungkol sa mga sospek, at pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, ibinigay ni Jimmy ang lahat ng mayroon siya. Sa bagong impormasyong ito, kinuha ni Ray ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Nang gabing iyon, binisita ni Ray ang mga tahanan ng mga sospek, umaasang makahanap ng mga pahiwatig tungkol sa baril na ginamit sa krimen. Sa isang bahay, sinubukan niyang makakuha ng mga sagot, ngunit sa halip na magsalita, inatake siya ng lalaki. Matapos ang isang maikling bakbakan, sa wakas ay inamin ng lalaki na ibinente niya ang kanyang baril sa isang taong nagngangalang Scooby. Dahil ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras, pinilit ni Ray ang lalaki na ihatid siya sa kinaroroonan ni Scooby. Ilang sandali pa, pagdating nila sa bahay ni Scooby, hindi siya nahanap ni Ray. Sa halip, nakilala niya ang girlfriend ni Scooby, na naghatid ng nakakagulat na balita, na patay si Scooby sa labas mismo ng kanyang tahanan. Iminungkahi niya na ang isang lalaking nagngangalang Dylan ay maaaring may alam tungkol sa nangyari. Nakipag-ugnayan muli si Ray kay Jimmy, sa pagkakataong ito ay humihingi ng impormasyon tungkol kay Dylan. Nagtagal si Jimmy ng isang araw para makabalik sa kanya ngunit kalaunan ay nagbigay ng mga detalye. Gayunpaman, nilinaw ni Jimmy na tapos na siyang tumulong kay Ray at wala na siyang maibibigay pang impormasyon tungkol sa kanyang pagsisiyasat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi lang umiwas si Jimmy kay Ray, palihim siyang nakipagkita kay Tony at nagpahayag ng pagkadismaya kay Ray. Iminungkahi pa ni Jimmy na si Tony ang dapat humawak sa sitwasyong ito. Upang matiyak na naiintindihan ni Tony ang kabigatan ng kanyang kahilingan, nagbanta si Jimmy na isasara ang nightclub ni Marcella kapag hindi kikilos si Tony. Isang gabi, pagdating ni Ray sa bahay, tinambangan siya ni Tony at ng kanyang mga kasama. Kumbinsido si Tony na si Ray ang utak sa likod ng lahat ng kamakailang problema at determinadong tapusin siya ng tuluyan. Ngunit si Ray, na mabilis na nag-iisip, ay nakaiwas sa kanilang pag-atake at nakatakas. Samantala, kababalik lang ni Jenny mula sa trabaho at nadatnan niya si Ray na naghihintay malapit sa kanyang lugar. Walang pag-aalinlangan, pinapasok niya ito sa loob ng kanyang tahanan. Pagdating sa loob, umupo sila, nagsalo ng ilang inumin, at pinag-usapan ang lahat ng nangyari. Nang makita kung gaano ka-stress at pagkapagod si Ray, si Jenny, na may mabait na puso, ay nagpa siya na tulungan siya. Pinatalas niya ang kanyang lumang espada, na nakatago ng hindi ginagamit mula noong siya ay nasa bilangguan, na inihahanda siya sa anumang susunod na mangyayari. Pagkatapos ng magandang gabing pahinga at ilang kailangan na pangangalaga mula kay Jenny, nakadama si Ray ng sigla at handang harapin ang mga hamon sa hinaharap.
Kinabukasan, nakatagpo ni Ray si Charlie, na nagbahagi ng ilang nakakagulat na balita, na nagsasabi na binago ni Tony ang kanilang mga plano, at ngayon, si Ray na ang kanilang target. Sinimula ni Charlie na pagsamasamahin ang mga bagay at iminungkahi na maaaring si Tony talaga ang nasa likod ng pagnanakaw, sinusubukan lang niyang i-frame up si Ray. Ang masama pa nito ay may iba pang plano si Tony, hindi lang niya sinusubukang tanggalin si Ray, nagplano rin siyang kunin ang posisyon ni Marcela bilang boss. Upang mapaboran ng mga nakatataas, pinayagan pa ni Tony ang kanyang asawa na mapalapit sa big boss si Carlos na nagkataon na kuya ni Marcela at ang orihinal na may-ari ng nightclub. Napagtanto ang bigat ng sitwasyon, tinanong ni Ray si Charlie kung tutulong siya sa pangangalap ng ebidensya upang ilantad ang mga plano ni Tony. Sumang-ayon si Charlie, ngunit sa kasamaang palad, narinig ng ilang tauhan ni Tony ang kanilang pag-uusap at iniulat ito kay Tony. Ngayong alam na ni Tony ang kanilang mga plano, nagmadaling nakipagkita si Tony kay Carlos na nagsabi sa kanya ng mga kasinungalingan tungkol sa pakikipagsabuatan nina Charlie at Ray upang pagnakawan ang club. Si Carlos na naniniwala kay Tony, ay nag-utos sa kanya na harapin si Charlie. Sa ibang lugar, si Ray ay nasa isang misyon upang mahanap si Dylan, isang pangunahing sospek sa pagnanakaw. Pagdating niya sa kinaroroonan ni Dylan, nagpanik si Dylan at sinimulan siyang barilin. Salamat sa kanyang mabilis na galaw, nagawa ni Ray na iwasan ang mga bala at madaig si Dylan. Na corner at desperado, inamin ni Dylan na si Tony ang nag-orkestra sa buong pagnanakaw sa club, ngunit ipinagkanulo ni Tony ang sarili niyang mga tauhan, inalis sila isa-isa upang takpan ang kanyang mga landas. Habang isiniwalat ito ni Dylan, sinubukan niyang linlangin si Ray, pinilit si Ray na ipagtanggol ang sarili. Kinagabihan, nagpakita si Tony sa bahay ni Charlie na may mensahe mula kay Carlos. Si Charlie, na hindi alam ang bitag, ay sumunod kay Tony sa labas. Ang hindi alam ni Charlie ay nakapasok na ang mga tauhan ni Tony sa kanyang tahanan. Sa isang malupit at kalkuladong hakbang, pinatay nila ang asawa ni Charlie, gamit ang kutsilyo ni Ray para magmukhang si Ray ang pumatay. Pagkatapos, hinintay ni na Tony at Charlie si Carlos na dumating, ngunit sa halip na si Carlos, ang mga armadong tauhan ni Tony ang nagpakita. Mabilis nilang nadaig si Charlie, at walang pag-aalinlangan, siniguro ni Tony na manahimik na ng tuluyan si Charlie. Hindi nagtagal, natagpuan ni Ray ang kanyang sarili sa malubhang problema. Nadiskubre ng pulisya ang kanyang kutsilyo sa pinangyarihan kung saan pinatay ang asawa ni Charlie, at dahil dito, siya ang pangunahing sospek sa krimen. Napilitan si Ray na tumakbo, at ang mga bagay ay mukhang malungkot. Desperado na linisin ang kanyang pangalan, hiniling ni Ray kay Jenny na gambolain si Jimmy, ang dati niyang kasamahang pulis, para maghanap siya ng ebidensya na magpapatunay sa kanyang kawalang kasalanan. Si Jenny, na gumaganap sa kanyang papel, ay nakipagkita kay Tony para magkape at sinabi niya na alam ng kanyang kaibigan kung saan nagtatago si Ray. Ipinahiwatig niya na ang kaibigang ito ay humihingi ng malaking halaga, $300,000, kapalit ng impormasyon. Habang pinanatiling abala ni Jenny si Tony, si Ray ay pumasok sa kotse ni Tony sa parking lot, umaasang makahanap ng isang bagay na maaaring maglantad sa mga krimen ni Tony. Nasa panig ni Ray ang swerte. May nakita siyang note na may nakasulat na, Lazy Hotel Room 25. Ito rin ang silid kung saan natuklasan ni Charlie ang walang buhay na katawan ni Walter. Samantala, ipinagpatuloy ni Jenny ang kanyang pagkilos na nagkunwaring nakipag-ayos kay Tony tungkol sa kanyang kaibigan na humihingi ng malaking bayad para sa impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Ray. Nang maglaon, nagpasya si Ray na harapin si Carlos, ang kapatid ni Marcela at ang tunay na may-ari ng nightclub. Dumating siya sa tahanan ni Carlos at nakita niya ito na kasama ang asawa ni Tony. Bagamat armado si Ray, tiniyak niya kay Carlos na gusto lang niyang makipag-usap. Pagkatapos ay isiniwalat ni Ray ang katotohanan, si Tony ang nasa likod ng lahat ng kaguluhan. Ipinakita niya kay Carlos ang tala tungkol sa silid ng hotel, na nag-uugnay kay Tony sa pagkamatay ni Walter. Hindi lang iyon, sinabi rin ni Ray kay Carlos na nahuli niya ang isa sa mga magnanakaw, na handang tumistigo na si Tony ang nag-orkestra sa buong pagnanakaw. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nahayag na ang katotohanan, na si Tony at ang kanyang asawa, ay nagpaplano na kunin ang negosyo ni Marcela. Nang mapagtanto ng asawa ni Tony ang sitwasyon, natarante siya at binaril si Carlos. Mabilis na kumilos si Ray, gumanti ng putok at pinigilan ang asawa ni Tony.
Di nagtagal, pumunta si Ray sa bahay ni Marcela, palihim na pumasok sa likod na pasukan. Itinutok niya ang kanyang baril kay Marcela, hinihiling na pag-usapan ang tungkol sa pagtataksil ni Tony at ang kanyang mga plano na nakawin ang negosyo. Pero biglang sumulpot si Tony sa likod ni Ray, kinumpirma ang lahat ng sinabi ni Ray. Si Tony, ngayon ay kumpiyansa, ay nagpahayag na kapag naalis niya sina Ray at Marcela, ang negosyo ay magiging sa kanya. Ang mga bagay ay naging pinakamasama nang dumating ang grupo ni Tony, hawak si Jenny na hostage at ipinakita ang isang bag ng ninakaw na pera. Walang pag-aalinlangan, pinatay ni Tony si Marcela, tinutuya si Ray at sinabing haharapin siya ni Carlos. Ngunit biglang isiniwalat ni Ray na patay na si Carlos, salamat sa asawa ni Tony. Maya-maya lang dumating si Jimmy. Si Tony, nang makakita ng pagkakataon, ay sinubukan siyang kumbinsihin na patayin si Ray. Ngunit sa isang nakakagulat na pangyayari, si Jimmy ay pumanig kay Ray, at ang dalawa sa kanila ay nakatutok ang kanilang mga baril kay Tony. Isang mabangis na shootout ang sumabog na may mga bala na lumilipad kung saan-saan. Sa kaguluhan, hinawakan ni Tony si Jenny at ang bag ng pera, sinusubukang tumakbo para dito. Ngunit si Jenny, mabilis mag-isip at maparaan, ay nagawang agawin ang bag ng pera at ipinamahagi ito sa mga empleyado ng club. Samantala, hinabol ni Ray si Tony, determinadong wakasan ang mga bagay minsan at para sa lahat. Gayunpaman, si Ray ay nagsimulang mapagod, at si Tony ay nakakuha ng kalamangan. Nang malapit nang ibigay ni Tony ang kamatayan ni Ray, umalangaw ang mga sirena ng pulis sa di kalayuan. Pinalibutan ng mga opisyal si Tony, ngunit sa gulat, binaril niya si Jenny. Mabilis na kumilos ang mga pulis, pinaputukan si Tony at siya ay bumagsak. Inaresto si Ray, ngunit nang dalhin siya ng mga pulis, binigyan siya ni Jenny ng nakakaantig na tingin, na nagpapahiwatig na hindi siya makukulong. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.